Isang magandang gabi sa ating mga kabayan dito sa Middle East and the rest of Asia, pati na rin dyan sa Europa. A very good morning naman sa ating mga ka-Web3 sa kabilang panig ng mundo, the United States of America. Muli nating balikan ang ilang mga balitang bumandera nitong nakarang linggo sa mundo ng Web3. Mga balitang patuloy na nagbibigay sigla sa mundo ng Web3 at Cryptoverse. Nangunguna sa balita this week ang pag-file ng Pro-Blockchain Bill or House Bill 4075 o mas kilala sa Act Institutionalizing the Use of Blockchain Technology to Promote Transparency, Accountability, and Efficiency in Government Operations and for Other Purposes. Ang nasabing bill ay magtutulak sa paggamit ng blockchain para masigurado ang tamper-proof, transparent, at efficient government transactions. Dagdag pa ng author ng bill na Congressman Angelo Marcos Barba na ang blockchain ay pinapalakas ang accountability at tiwala ng publiko sa mga serbisyo ng gobyerno. May babalik kaya nito ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno? That remains to be seen. Ako naniniwala ako this will give the Philippines a much-need boost pagdating sa transparency and accountability, lalo na para sa government officials natin. Samantala, bumagsak naman ang NFT activity ng Ethereum nitong buwan to 1,127 NFTs, which is the lowest recorded in the network history. Kahit na kinakitaan ng recovery last 2024 at early 2025, ang mga NFTs ay hindi pa rin makahabol sa same momentum nito nung mga nakaraang taon. Ilan sa mga tinitignan dahilan ng mga analysts ang pababang investor enthusiasm, oversupply of low-quality collections, and a decisive liquidity shift toward newer narratives kagaya ng Layer 2 DeFi innovations pati na ang real-world asset tokenization. Kapansin-pansin naman na tumaas significantly ang average price ng NFT na halos doble mula $52 to $105 in July dahil na rin sa taas ng demand para dito. Bumuwas ang bilyong-bilyong pondo sa Ethereum, Solana at XRP among others nitong August. This marked a comeback for digital asset investment products with a 2.48 billion in inflows with a total for August of $4.37 billion. Meanwhile, Solana and XRP gained momentum from ETF optimism na nakasecure ng $177 million at $134 million in inflows. Worldwide naman, patuloy ang pag-dominate ng United States sa regional inflows sa crypto with $2.29 billion. Kamakailan lang, iba't ibang mga bansa naman ang nakapag-register ng increased inflows kagaya ng Germany, Canada at Hong Kong. Ito ay nagpapakita ng healthy appetite for digital asset across the world. Samantala, nag-file naman ang lawsuit ng agentic AI project na Eliza Labs laban XAI ni Elon Musk, claiming na ito ay engaged in monopolistic practices. Sinabi na ng lawsuit na ang XAI ay nag-attempt na mag-extract ng valuable information kagaya ng mga technical documentation ng usage figures na related sa Eliza Labs platform. Isa pang hinaharap na kaso ng XAI ni Musk this August ang trademark infringement case na nag-file ng Ethereum-focused gaming companies na XAI. Sinasabi ng XAI na marami ng mga consumers at users ang nalilito dahil sa pagkakapareho ng kanilang trademarks. And rounding up our news for this week, matapos mag-debut nitong September 1, umani ng atensyon ang token ng World Liberty Financial. Within 24 hours, tumaas ang derivatives activity ng WLFI to $13 billion. Kapansin-pansin din ang pagdoble ng derivatives volume nito than that of XRP. Tumaas din ang spot trading volume ng WLFI to $4.7 billion na nagdala dito sa top 10 most traded asset by volume on its opening day. At yan ang mga mainit na balita at mga winang happenings sa Web3 this week. Ako po si Adrian, and don't forget to subscribe sa aming channel and hit that notification bell for more updated contents mula sa Pinoy Web3 TV. At muli, ako naman si Chris sa 2 Moons. Magkita-kita tayong muli next week as we give you what's hot and what's trending dito lang sa patuloy ninyong pinagkakatiwalaan pagdating sa Web3 news and happenings. Web3 Chronicle! You know what? I'm still thinking of like buying more of this coin right here. Which that I one? was showing you. WLFI? Yeah, maybe that one, or maybe just buy something out of nothing.